Kung ikaw ay FKM Ranger 150 owner or nagbabalak na kumuha ng ganitong motor, ay para sa'yo ang video na to. What is going on mga kamambo? It's your boy Rico again. At ngayong araw guys ay wala muna tayong ride at wala muna tayong camping. Dahil kung maaalala nyo, nung nakaraang nag-ride tayo papuntang Mount Gulugud Baboy sa Mabini, Batangas, may time na nahihirapan ako lalo kapag sa traffic. Kasi nga yung passenger foot peg ng ating motor ay masyadong malapit sa driver. So ganito guys ang sitwasyon. Ayan. Yun nga nakaupo ka pa lang at nakalabas yung ating passenger foot peg, tumatama ka na eh. So what more kung merong paa dyan na nakasakay, di ba? So yan talaga ang isa sa mga biggest issue ng ating motor. Kaya ngayong araw gagawa natin ng paraan. So meron tayo ditong in-order online na flat bar, makapal din naman siya. Tapos balak natin gawin, babaklasin natin to at iuurong papunta doon gamit itong flat bar. So magdudugtong tayo dito hanggang dito para maiurong natin yung ating footrest. So meron tayong naka-reading barena, grinder, syempre tools, at isang set ng mga stainless bolts and nuts. Hindi na tayo gagamit ng CNC kasi hindi naman bagay sa motor natin yung mga ganyang bolts. Kasi classic tayo eh. Dito guys, sa side ng crankcase, mukhang wala namang magiging issue. Pero dito sa side ng ating fake radiator cover, tatama siya. Ang iniisip ko, magtatabas tayo dito kasi sayang naman kung tatanggalin natin to. Fake lang to guys kasi hindi naman tayo water-cooled. Air-cooled lang tayo. Nasa likod, yan. Ito yung ating fan. Yan, may fan cover pa yan sa likod. Okay din naman na nilagyan nila dito ng fake radiator cover kasi mas maganda tingnan. Nangihinayang ako. Kaya tabasan na lang natin yan. Kasi yung iba ginagawa, tinatanggal talaga. So, unahin na natin itong left side kasi dito walang tatamaan. Mas madali siyang. So, ang bolt nito ay mukhang 12. Gis lang. Lang pala, Gis. Hindi kasya yung malaki nating socket, buti meron tayong mas maliit. Kasi tumatama sa sa plastic nung kaha. So ito yung ating footrest guys. Tapos ito naman yung itsura dun sa loob. Yung ating flat bar dahil mahaba, tatansyahin na lang muna natin yung magiging sukat. Kaya eyeball lang natin. Okay guys, dito na natin tinuloy sa bahay kasi hapon na tayo nag-start. Sabi ko, aabutan na tayo ng dilim. Tapos inabot din talaga ako ng gabi, kakabutas kasi ang tigas nung nabili nating flatboard. Okay na yun sa left side, ito na siya. So mula dito, andito na siya. Mamaya kakalasin ko pa yan ulit kasi kailangan pa rin naman pinturahan. Pero ang laki na guys nung difference. So yan, mas sigurado na hindi natatama talaga sa atin kasi dati andito siya yun. Yung paa natin pag nakababa andito, so tumatama talaga. Pero ang laki na nung nai-atras natin. Actually, meron naman ng available sa market ng mga alloy bracket na nilalagay dito para mai-atras itong ating footrest. Pero konti lang kasi yung mai-atras niya. Kaya mas minabuti ko na maganito na lang na flat bar para mas atras na atras talaga. So okay na yung left side, yung right side naman yung gagawin natin. Ito na guys yung flat bar ng left side. Ngayon, titingnan na lang natin kung paano ang magiging kanyang alignment. Siyempre, kailangan make sure natin na pantay dun sa kabila. So, ganyan magiging itsura niya. So, ito lang yan. Nag-extend lang tayo. Tapos, may ginawa tayong diskarte pala dun sa left side. May uka tayong ginawa kasi merong isang screw dun sa kaha na tinatamaan niya yung flat bar. So, nag-grinder tayo para magkaroon siya ng space para hindi naman siya tumatama. Ito, wala naman siyang tatamaan. Kaya, rekta lang natin to dito. Tapos, bubutasan natin para ma-bolt natin dito. Yan. Kaya magiging itsura niya. Papantayin lang natin. So, minarkahan na natin guys. Nagpatulong na lang tayo kay Mrs. para masipat natin kung pantay na pantay. So, yung dulo ng marker na yan. Ayan, dyan yan. Ang medyo tricky yung pagbubutas dito. Siyempre, kailangan medyo naka-angulo kasi yun. So, kailangan sundan natin yan ng maayos. Ito pala ang isang titingnan nyo rin, yung taas at baba niya kasi kapag sinagad nyo ng taas, may tatamaan dito So, kailangan andun na siya mismo sa baba na itong part natin. Pero, ito yung marker natin kanina na sabi ni Mrs. pantay naman daw. Kakalasin muna natin to kasi yan din yung pang-mark natin dito sa butas kung saan natin siya bubutasan.
Pagkaliit-liit. Pagkaliit-liit na lang ng drill bit eh. So okay na guys, nabutas na natin yung ating flat bar. Actually ito, sobra pa to. Pero hindi ko na puputulan kasi hindi naman na yung kita dito sa likod. I mean, sa loob pala. So test fit tayo. So yung dito sa taas okay naman, yung dito sa baba hindi sakto. So gagamitan natin to ng mas malaking drill bit para mas lumaki yung butas. Actually, okay lang naman kahit hindi saktong 8mm yung butas. Kahit mas malaki siya, kahit maging 10mm yan, walang problema. As long as yung ulo ng bolt, mas malaki pa rin sa butas. So, lalakihan muna natin to para kahit paano sumakto na dun sa tornilyuhan sa loob. Okay, nalakihan na natin yung butas dito sa baba guys. Kaya sumakto na siya. Pero pagdating dito ay tumatama dito. So ito tatapyasin na natin yung part na yan. Gagrinderin na natin para hindi na siya tumama dyan. Yan. Tsaka para wala ring matulis. At ito na ang itsura niya mga kaibigan. Mainit, mainit. Ito yung nilakyan natin ng butas. Ayan, hindi naman kailangan sobrang maging maganda. At least walang mga kanto na matulis. Okay na yun, salpak na muna natin. Test fit ulit. Ayan ang itsura pag nakakabit na dito sa right side. Tapos yung left side natin ulit. Mukhang pantay naman. Sa video guys parang hindi pantay pero pag tingnan mo personal okay naman. Sorry, yung mic pala. Ito pala guys yung itsura ng bracket sa left side. Kung papansin nyo, mas malala yung ginawa kong paglaki ng butas dito. Halos dumikit na sa gilid. Tapos kaya may uka na ganyan. Pakita ko sa inyo. So dahil yun dito guys, yung may tornilyo na yan, ayan, tsaka yung plastic part na yan na kaha, tumatama kasi dyan kapag sinasalpak na itong flat bar. Kaya nilagyan ko ng uka. Matibay pa rin naman yan sa kapal nito. Ayan yung kapal nyo, grabe. Kita nyo hirap na hirap akong butasin. Kahit na may ganyan, hindi naman mako-compromise yung safety. Ang kulang na lang, pipinturahan na lang natin yung mga bracket. Okay na yung mga edges kahit pa paano. Medyo mahirap magpatuyo. Ayaw makisama ng panahon. Kung kailan kailangan ng init, walang init. Hindi naman kailangan sobrang pulido ang pagkakapintura. Kaya kahit mamasa-masa pa at kulang pa sa coating, ilalagay na natin. Hindi naman siya kita. Ito na guys yung final look ng left side.
Binalik ko muna yung ating fake na rod cover kasi ngayon tingnan natin kung paano ang gagawin nating tabas sa kanya. So, sasalpak muna natin yung bracket tapos dun magkakaalaman. Okay, let's do this! So, eto guys, yung rough drawing natin na dadaanan ng bracket. Kaya, yan yung kailangan nating tabasin. Kaya siguro to, grinder na lang para mabilis. So, eto na guys, yung itsura. Ito sa ating matabas. Nilihan ko ng konti, tapos yung mga yung mga tunaw-tunaw, tinanggal ko ng cutter. Dito pala sa part na to, ang ginamit natin, dahil hindi na siya kaya ng grinder, nag-init tayo ng kutsilyo sa kalan, tapos yun, dinahandaan na lang natin tunawin para makuha natin yung gantong shape. Tapos wala akong matinong liha dito, yung mga bala lang din ng sander ang ginamit ko pang liha. Okay naman. Ngayon, salpak na natin to. Okay naman yung ating pagkakatabas. Pwede pang puluduhin talaga ng konti pero hindi naman na mahalata yan. Tapos yung mga bakas ng pentel din alcohol lang naman katapat niyan. Pero ayun na po ang final result. I-adjust ko siguro yung sa left para katulad siya dito nung sa right na medyo dikit itong footrest sa kahan. Ayos na. Magkamukha na. Yay! Tapos din, masolusyonan din yung ating problema dito sa kanyang footrest. Kailangan lang gawin, linisin itong ating motor. Okay guys, na-testing na namin siya. Inikot namin dito ng angkas ko si OBR, Mrs. Okay na. Super happy sa naging resulta. Talagang kahit nakasampa na yung paa dito ni Mrs. Hindi na tumatama sa binti ko. Saktong-sakto. Kasi kung dito, yung sinasabi ko sa inyong alloy bracket na nabibili online, feeling ko tatama pa rin. Although maganda rin naman yun kasi andito pa rin yung footrest. Nakatago pa rin siya ng konti dito. Pero ayan, happy naman ako sa resulta. Sobrang pantay naman nung gawa natin. Pulido naman. Isang closer look ulit. Ayos naman. Yung mga bakas ng pentel pen, tatanggalin na lang natin. Alcohol lang naman ang katapat niyan. Ditong side. O diba? Okay naman. Medyo sobra pa pala yung cut natin. Pero ayos lang. At least, diba, andyan pa rin yung fake radiator cover. Yung iba kasi, tinatanggal na nila. Ayun, yung bolt. Ayos naman. So, ayun guys, ang ating naging easy fix DIY sa ating footrest. So, sa susunod na video, abangan nyo dahil CVT upgrade naman tayo. Ride safe. Peace.